Isang matagumpay, pinagpalang tanghali po sa ating lahat ng mga giliw nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating pong programang Tinapay ng Buhay. Ito muli ang inyong kapatid kamanggagawa, Bishop Vic Rabara. Nag-anyaya na sa ilang minuto tayo po magsama-sama sa pagbubulay-bulay sa mga salita po ng ating Panginoon. Nung Lunes at kahapon ay hindi po ako nakapag-broadcast dahil kahapon po ay meron po akong teaching ng 9 to 12 kahapon po sa mga pastors and licensed ministers po ng Triumphant Church Ministries International. Virtual, yung mga pastors po namin sa Camden City, Ilocos Sur, hanggang sa Quezon Province ay nagkaroon po kami ng 3 oras na pag-aaral po. At ang sentro po ng aming naging talakayan ay may kinalaman po sa basic eschatology. Yung mga bagay-bagay na magaganap sa darating na mga araw. Salamat sa Panginoon sa matagumpay na pag-aaral po namin kahapon. Kung kaya't hindi na po ako nakapag-broadcast, medyo napagod po ako kahapon, kaya ngayon na lang po uli. But just the same, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, sa paglalike, pag-share, and of course, salamat po sa inyo pong pag-subscribe sa aking YouTube channel, Vic Rabara. Maraming salamat po. Dito sa 1 Kings chapter 3, 1 Kings chapter 3, babasa po ako sa ilang mga piling mga talata. Verse 5, 1 Kings chapter 3 verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask, what shall I give you?" Ang ganda na sinabi ng Diyos kay Solomon sa isang panaginip. Ang sabi niya, "Ask, what shall I give you?" Humingi ka, hilingin mo, anumang bagay na gusto mong ibigay ko sa iyo. Ang ganda, ang ganda. And then, this is what happened in verse 11. Verse 11. Ang galing po. Pero, itong panalangin pong ito, napaka kaiiba na klase ng panalangin. Puntahan muna natin yung verse 9. Ito po yung hiningi ni King Solomon. "Give your servant therefore an understanding mind." Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this your great people? Verse 10, pababa. It pleased the Lord that Solomon had asked this. 11. And God said to him, "Because you have asked this, and have not asked for yourself long life, or riches, or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right." Verse 12. "Behold, I now do according to your word." Verse 12, ulitin ko po. "Behold, I now do according to your word. Behold, I give you wise and discerning mind,
so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. I give you also, surplus, ng Panginoon sa kanya, surplus. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. Napakabuti na Diyos na ito. Hindi lamang noong kapanahunan ni na King Solomon, kundi hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos na nagsabi kay Solomon ay siya din Diyos na nagsasabi hanggang sa ngayon. Because the Bible declares that God never changes. Jesus is the same yesterday, today, and forever. King Solomon, nagkaroon siya ng isang panaginip na sinabihan siya ng Panginoon, hilingin mo anumang bagay na gusto kong ibigay sa iyo. At ang naging tugon ni King Solomon ay, bigyan mo ako ng understanding mind, or give me wisdom. Give me wisdom, understanding mind, so that I shall be able to distinguish, to discern what is good and evil. Ang sabi na binasa natin, natuwa ang ating Panginoon kung kaya nga't ibinigay ng Panginoong Diyos ang wisdom, understanding mind, in order to discern what is good and evil, at may surplus. Ang tugon ng Panginoon, ang sabi niya, humingi ka ng tamang bagay at bibigyan din kita ng hindi mo hiningi. At ang sabi niya, both riches and honor. Riches and honor. Kayamanan at karangalan. Kayamanan at karangalan. At ang sabi niya, walang hari na papantay sa iyo, mga naunang hari, at saka sa darating pang mga panahon, walang papantay sa iyo. Napakagandang panalangin, simpleng panalangin, pero napakaganda, punong-puno ng katotohanan, at punong-puno ito ng ekangay pagiging seryoso sa harapan ng Diyos. At ang isang bagay na strike ako dito sa sinabi, it shall be done according to your word. It shall be done according to your word. Ito si King Solomon sa kanyang panaginip. Sa panahon natin ngayon, ay pwede po nating pag-isipan at gawan o paano mai-apply ito. Sa buhay Kristiyano po natin, napakarami nating kailangan sa buhay. Nandyan yung financial, material, physical, spiritual. Napakarami. At kung sa practical na usapan ay, nandyan kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng sasakyan, kailangan mo ng negosyo, kailangan mo ng magagandang gadgets, kailangan mo ng budget para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Napakaraming bagay na kailangan natin na nakasama ito sa ating pwedeng hilingin sa ating Diyos. Pero I like the attitude of King Solomon. Hindi niya sinabi, Panginoon, dagdagan mo pa ang aking kayamanan para marami akong maitulong sa mga nangangailangan. Palawakin mo pang nasasakupan kong mga lupain at teritoryo para meron akong ipamigay sa aking mga kababayan. Hindi po naging ganon ang laman sa panalangin ni King Solomon, bagkus, give me wisdom, give me an understanding mind, so that I shall be able to discern what is good and evil to govern your people. What a prayer! What a well-focused prayer na hiningi niya sa ating Panginoon. And the scripture says, God was pleased
to the prayer request of King Solomon, and God granted that prayer with a surplus of riches and honor. Hallelujah! Kaya sa panahon natin ngayon po, make sure ng laman ng ating panalangin ay talaga naman pong yung makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Make sure na yung prayers natin ay magkakaroon ng kagalakan sa puso ng ating Panginoon. And rest assured, kung tama ang laman ng ating panalangin, tutugunin tayo ng ating Panginoon. Napakagandang panalangin nang hiningi niya kaalaman o dili kaya'y karunungan para malaman niya ang tama at mali. Napakasarap din na magiging panalangin po natin na sa araw-araw ay hilingin natin ng karunungan ng Diyos para sa pang-araw-araw nating buhay ay malalaman natin ang tama at mali, tamang pag-uugali, tamang pananalita, tamang pagkilos, tamang pagnenegosyo, tamang pamamaraan ng pakikipagrelasyon sa kapwa. Pag nandyan ang karunungan na alam mong gagamitin sa tamang kaparaanan, malulugod, matutuwa ang ating Panginoon at dahilan dito, may surplus pa na ibibigay sa iyo. Dalangin ko, kapwa ko na mga Kristiyano, na magkaroon tayo ng well-focused na prayer para sa ganun ay matuwa ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng isang seryosong panalangin. Hindi yung mga bagay na makasarili, hindi yung mga bagay na makasanlibutan, hindi yung mga bagay na pwede mong may pagmalaki, kundi yung mga bagay-bagay ang ating hilingin para sa ganun ang buhay natin ay magiging mabuting katiwala at mabuting pagpapala sa iba. Kaya sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan, isang isipan na marunong umunawa sa tama at mali para mapangunahan ko ang iyong bayan. Mga kapatid, yan din ang aking panalangin para sa aking sarili at panalangin ko sa inyo na nawa ay alam natin yung tamang panalangin, alam natin yung tamang kahilingan na magdudulot ng kagalakan, kasiyahan sa puso ng ating Panginoon at umasa po tayo, tutugunin niya tayo at may sobra pa na pagpapalang ibibigay niya para sa atin. Nawa ang ating panalangin, wisdom for daily living. Wisdom for daily living. Wisdom for daily living. Dahil pag may wisdom na galing sa Panginoon, malamang tama ang pag-uugali, tama ang pananalita, tama ang pakikipagrelasyon, tama ang pagnenegosyo, at alam din po natin alin ang mga bagay na uunahin natin sa buhay natin sa araw-araw na buhay. For example, pagdating ng araw na linggo, pag may wisdom ka, alam mo ang inuuna mo. Alam mo ang dapat na mauna sa buhay mo pag araw na linggo. At alam mo kung anong nararapat sapagkat may wisdom ka. It is my prayer na tayo ibigyan ng Panginoon ng wisdom kung ito ay ating hihilingin. Maraming salamat mga giliw nating taga-pakinig, taga-subaybay sa ating programang Tinapay ng Buhay. Hanggang sa muli, ito po ay laging nagpapaalala sa inyo, mahal tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat and shalom to everyone. Babay po sa inyong lahat.